Sa paghahanap namin ng matutulungan dito sa Davao Occidental, habang binabaybay namin ng mahabang daan ng Jose Abad Santos, ay mayroon akong nakita na isang tahanan malapit sa kalsada. Isang ginang ang nakaupo sa upuan Ayo. na para bang may malalim na Hello iniisip. po. Ay, hello po. Opo. Pwede po makikwentuhan. Okay. Oh, ako po si Paul. Siya po si Ralph. At nang malapitan ko ito, magamat mayroon silang takot na nararamdaman at bigla na lamang kaming pumasok dito sa kanyang tahanan, napansin ko na mayroon siyang nakatali sa kanyang tiyan. At nang aking tanungin kung ano ito, siya pala ay nanganak. Oh. Subalit namatay ang kanyang anak dahil namatay na-overdue ang kanyang tiyan. bata. Umabot Naoperahan. ito ng 11 Ano po months at naging sanhi ng kanyang karamdaman. Hindi na siya makalakad ng maayos. Medyo nahihirapan nga si ate. Oh, wait. Ay, oo nga. Sige po, wag na. Kailangan nilang magpagamot. Subalit hindi na sila makapunta pa ng Davao City. Napakalayo kung tutuusin dahil sa mahal ng pamasahe ay wala rin daw silang gagastusin. Kaya nagtitiis na lamang siyang nakaganito. At dahil sa pangyayaring ito, ang kanyang mga anak ay lahat napahinto na sa pag-aaral. Ang ilan niyang anak napalayo sa kanya dahil sa kahirapan nila. Napilitang magtrabaho sa murang edad para sila ay masuportahan. Hindi rin makapagtrabaho ng maayos ang kanyang asawa dahil sa pagbabantay sa kanya. Awang-awa ako sa mag-asawa. Bukod sa ganito na ang kanilang sitwasyon, ang kanilang tinitirhan, hindi na maayos. Sira-sira na ang kanilang tahanan. Ang hinihigaan nga ni ate, ganito, wala man lang maayos na pangsapin sa kanyang higaan. At kapag umuulan, umuusod na lamang daw siya. Umuupo hanggang tumila ang ulan. Mga kababayan, narito po ang kwento Salamat. ng kanilang buhay. Katanaw po mo sa among kalisod. Mahahabang lakbayin ang aming pupuntahan. Tatahakin ang bawat sulok ng lugar kung saan maaari tayong makatulong sa bawat dadaanan na ibibigay sa amin ng Diyos para makatulong. At narating namin ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, na ngayon lamang namin mapupuntahan. At sa bawat pagtahak, pagod man, ay hindi alintana para sa amin. Hahanapin ang mga taong ibibigay ng Diyos para matulungan. Ayan mga kababayan, meron tayong nakitang bahay. Ito nasa likuran na. May nakita tayong ganito. Tingnan natin. Ayo! Hello po. Mayong hapon. Ay, hello po. Opo. Pwede po makikwentuhan. Okay. Oh, ako po si Paul. Siya po si Ralph. Ano pong pangalan niyo po? Randy. Si ate po. Idang. Bakit po kayo may may ganito? Pirahan ko, sir. Kung nanganak ko namatay sila. Oo. Sige. Na, Namatay ang bata. bata. Naoperahan. Ano po na? Di naman siya kagawas, kaya nilapas man siya at bulan. Nasa sa loob. Hindi siya nakalabas. So, pero nailabas na siya. Wala na. Namatay na. Kailan pa po? Itong November. Pero may tali pa kayo, Biniyak po yung tiyan nyo?
ako'y samad. Okay. Ito, anak niyo po ito? Mm. Nakakalakad ka pa, hindi na? Gamay? Alin masakit sa'yo? Nakapagpa-check up ka? Hindi ka naman ko dito sa PMC. Sa Davao? Oh, Ano, paggawas na ko, ninganin akong tiil. naapektuhan. Okay. Hindi na kayo magpapa-check up doon? Walay kwarta. Wala kwarta. Walay pamasahe na, sir. Pero kailangan mo magpa-check up. Check up, wala may pamasahe dito. Padulong. Okay. So, kailangan niya pong makapagpa-check up pero wala silang pamasahe. Kailan pa kayo huling napunta doon? November pa? Antod ka din na nakabalik? Okay, sige. Pamasahe, magkano bang pamasahe doon? Pilam sa ikyo. 4,000 gawin. Dire, moagi sa kuan, malita, 4,000 ang ipangayo sa mga. Oo. Paingon lang dire. 4,000. Ang laki nga pala ng gastusin, ano? Tapos hindi pa kayo wala pang pagkain doon. Pero kailangan mo makapagpa-check up ate. Kailangan nyo makapag-check up, ano? Okay, sige. Gusto na ko pa-check up, wala man ko ipang pamasahe dito. Layo mong kaayo. Okay, sige. Problema ni ate, walang pamasahe. O, di bigyan natin ng pamasahe. Para makapag-check up sila. Ano? Pamasahe si ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ito po ate. Kunin niyo yung 6,000. Sa may kong ibayad, anak, sir. Hindi po. Sabi niya kung ano daw. Wala daw siyang ibabayad. Ano po ito? Ito po ay usang binibigay po namin sa inyo, ha? Usang loob po, ha? Siguro ay nakita namin kayo talaga, pinakita ng Diyos na kayo ay mabigyan nito para makapagpa-check up ka ulit. Ha? Wala po itong bayad sa inyo. Salamat, sir. Oh, ha? Salamat kayo, ani, sir. Makakuha na akong tiilaan. Para maka-check up po siya kasi siya po ay nanganak. Kaya lang, namatay po yung bata. Hindi nakalabas pero natanggal na sa kanya. November pa yung check up niya, hindi siya makalakad. Oh. Ha? Para makapunta po doon, ano? Kailan kayo pupunta? Ugma, sir, kung naisakyanan, ugma. Ugma ka agad. Okay. Try mo nga pong tumayo. Kung makatindog ka nga, ate. Malaki pa po yung tiyan niya eh. Oh. Panaw ka. Medyo nahihirapan nga si ate. Oh, okay. Ay, oo nga. Sige po, wag na. Sige, upo ka na. Mahirap ang kuan, sir. Hindi ko kukuhaan. Hindi ka na Hindi na, sir. Okay. Mahirap po nga po. Ano po nga anak buhay ni tatay? Kuan lang ning manguling. Manguling. Opo. Ilan anak nyo? 5. 5. Ito po bahay ninyo? Oo. Butas-butas na. Pwede pumasok? Pwede. Okay lang. Wala pang bayad og kining mga Sira na ang bahay nyo. Kaya pala ikaw naglalaba. Oo. Okay. Ay paano pag umulan dyan? Ala Ala, lang sa ngitaog walay tulo. hala grabe. Butas na yung bahay ninyo. Di man ko klakaw og layo kay di man ako mabiyaan. Di ko trabaho. Oh, hindi daw siya makalayo ng malayo. Makapagtrabaho kasi hindi niya pababayaan ang asawa niya. Hala, tingnan nyo pag umulan pa naman dun sa unahan. Tingnan nyo naman butas na. Kahit dingding lang ay pang sasaba. Siguro walang pera si kuya, no? Walang perang pambili. May bigas ba kayo? 100 ang adlaw. Nya. Kulang pa sa kusina. Pumugas. Nya tambal pa ni misis. Wala na. Di na may palit og mga atok. May nag-aaral ka pang anak? Na mugi pondang na nako kay di man maklakaw ang inahan. Di mi katrabaho. Okay.
Salamat kayo, sir. Pinakatanaw po mo sa akong kalisod. Kung mga anak, wala na naka-eskwela kay hindi naman ma-afford sa kumbana kay tag 200 lang ang adlaw. Opo. Ang akong anak na napulo na ng grado, anang panganay na ako, ang ikaduha grade 9, ang ikatulo grade 7 to, ang ikaupat mo tong grade 3, kanang grade 1 ako, sir, di na naka-eskwela kay di naman ako mahatod. Itong grade 9 mo, nag-aaral pa? Dili na, wala na, Lahat? sir. Lahat Kay- nagundang na? Oo, kay wala naman ko ikagasto. So lahat ng anak niya, nasan po yung grade 9? Asa tong mga anak mo? Trabaho na, sir, sa Samal. Ah, Naluoy bitaw ko kay di pa sila angay manarbaho. Lakaw na lang sila kay wala naman ko nagpa-eskwela sila ha. Naglisod naman mi kay di naman ko kalakaw. Di na ko kalalay sa kumbana og trabaho. Pana na lang nabilin sa kuha ng gamay. Salamat kayo, sir, kay nakatanaw po mo sa among kalisod. so, ano po yun, 6,000 po yung naibigay natin kay ate. Pero kulang pa yan eh. Kasi magpapacheck up pa siya. Magpapagamot doon sa Davao. Ang layo po from here. Alam niyo po ba yung pamasahe mula dito? Sabi ni ate, 4,000 na. Ay, dalawa sila eh. Hindi naman siya pwedeng siya lang. Okay? Sige, dagdagan pa natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kunin mo pa tong 5,000 ate. Unsa naman akong ikuan ani sa inyo, Hindi, ha, sir? okay na po yan. Para makapagpagamot ka na ha. Kailangan mong gumaling. Salamat kayo. Kasi sir. para pag gumaling ka na, mabalik ulit yung sigla. Makapaghanap buhay. No? Hindi naman po sa SPMC, libre naman dun consultation. Yung gamot lang ang kailangan bilhin. Ano? Magtsatsaga lang ang pumila. Gikan gani ko dito, sir, sa PMC kay pag na may resita sa kuha tambal. Wala gani na ko napalit hantud karon. Ay wa mo pa ikapalit. Ayun, hindi na siya nakabili kasi wala na po silang pambili eh. Meron daw reseta sa kanya kaya lang hindi niya nabili. So bukas makakapunta na kayo doon? Oh, kay naman kay kikuan sa kuha, sir, mulakaw ko ugma. Salamat kayo ani, sir. Thank you po. Kahit ka lang ha. Laban lang sa buhay ate ha. Salamat kayo, sir. Yun, kasi nakita lang naman namin siya po. Pauwi na kami eh. Nakaupo siya dito. May bigas ba kayo? Wala, sir, wala man gani paniud to ganina, sir. Wala pa kayo pananghali ah? Wala pa, sir. Naglugaw lang mi, sir, na ako'y bugas to nga kasopa ako lang gilugaw. Ay, nagtrabaho na gani akong bana, sir. Ginadlaw mao po'y among gikaon gahapon. Panihapon na mo, pagkakaroon wala, mangita na po. Kung asa makatrabaho para ugma. Meron ka bang mga kapatid? Naa, sir, pero di man sila mukuan po kay pareha raman po mi nagkalisod. Yung nanay mo? Naa sa Surigao akong mama, sir. Alam niya na Gidala sa akong manghod kay naupirahan bitaw ko di ko ka atiman sa iya ha kay tigulang naman po to. ikaw ba'y taga Surigao? Dili taga diri lang ni, sir. Okay. Hindi niya na kasi ano yung paa niya. Pilay talaga siya ba? Ano sabi ng doktor ate sa'yo? Wala may sige istorya sa kuha, sir. Anak raman siya sa kuha nga okay na lang daw ni natingala naman ko, sir, di naman ako madaog akong tiil. Na sige lang kog lingkod. Muhigda, sakit na kay kong mga hawak. Di na ako kalaba, di na ako kalungag diha. Ay, di man ako makaya akong tiil sigig tindog. Sakit man kaayo. Sige. Sige, bukas daw po pupunta sila ng ng Davao City. So may nasasakay naman dito ate ano?
Ano lang, mamasahe, no? Oo. Okay, sige po. Pinailabas yung bata. Wala na yung bata. Oh. Ilang buwan na yun, ate? 11. Na-over. Overdue na siya, sir. Kaya giingnan man ko atong midwife na mo diya sa barangay nga magpa-check up ko kay nga akong anak na over na mulakaw. Bisan unsaon ako manarbaho akong bana, sir. Dili man gyapon maipon kay ginapalit man og bugas. Mao na Hindi mo na- ko ng anak sa balay. Hindi mo naramdaman nung 9 months na hindi talaga dapat check up ka nun pala. Giingnan Cesarean ka siguro nun dapat. Giingnan bitaw ko, sir, di man ko kalakaw kay wa man ko'y pamasahe. Diyos ko. Mao na nagpuyo na lang ko pag kuan sa panahon. Gusto na siguro sa bata mo gawas. Sige kog utong diri kay grebor bitaw ko kay para mo gawas ya dili man gyud makaya. Mao na gidala na ko sa kuan kaburan, wala man natabang tapos sa malita wala man gyapon kayo natabang, gi-prepare ko nila PNC. Mao na dito na ko nakuan. Ang layo pa naman ito. Layo po nito sa Mao na namatay Davao. ang bata kay nagbiyahe pa ko gikan diri pa yung dito. Di naman kaapas. Namatay na akong anak sa sulod kay ang pila po gawin na kilo de. Gitimbang daw 6. Laki na, over na kasi. Over naman daw siya ingon sa doktor. Nauwi niyo ang bata. Oo. Idala man sa kong anak kung pagkuhan dito gibilin sa ako dito sa PMC. Paglubong nila dito. Sige ate, magpagaling ka. Kasi Mag-pray ka lang ha. Para maging maayo ka ha. Naglugaw talaga sila. Wala silang pagkain. Okay, yung binigay natin is 10,000 na yun. No? 11. 11,000 na po yung nabigay natin na tulong para po sa kanila para kahit paano po makapunta na sila sa SPNC, makapagpagamot na sila. Sino maiwan sa anak mo? Kung mama. Mama? Okay. May anak ka pa bang malaki dito? Na. Okay. So lahat ng mga anak po nila nag-stop na sa pag-aaral para lamang matulungan yung nanay nila magpagano. hindi makuha na kong banay, sir, kaya nagahigda ko na kong hipos. Wala kayong banig ate? Kami lang, sir, akong banay. Mainit ya. Mao bitaw na, sir, gidi na ako ginahipos kay nagbikaan ko dito maglingkod-lingkod, mahigda ko, kay sakit akong tiil. Opo. Diha lang kong mahigda. Paano pag umulan ate? Mababasa kayo. Di, kuha lang, sir, maglingkod lang ko. Diyos ko. Ay di naman ko kapawad, kaya akong tiil, di naman ako makaya. Ano po yung hinihiling mo ate? Sa imuhang ka ng Pangandoy. pangandoy, te. Gipangayo na ko sa Ginoo, sir, nga balik niya akong kusog. Tapos para mabuhat unta na ko akong balay. Maayo na mo sa kong bana. Ginatabangan ako na siya paayo sa balay. Maura na akong ipangayo sa Ginoo, sir, nga maayo ako. Itong mga anak mo na nasa sasamal. Ilan yung anak mo nasa samal? Isa lang, sir. Itong grade 9? Lalaki? Okay. Nagtrabaho siya dito? Oo, nagbantay og manok.
grade 7 ako sir, nasa kong manghod. Kaso ikaw man ko nakapuyo akong manghod, yalan niya. Ang isa, katong grade 10 na ako, nadiri sa kuha. Ako na magtabang-tabang siyang papa og trabaho, kung ay trabaho. Gusto Yan. niya mag-eskwela, di naman sila ka-eskwela kay wala naman ko ikagasto. Opo. Ano pong mensahe mo dun sa dalawang anak mo na malayo sa'yo? Gusto na ako sir, ipauli na ko sila. Ay magkuhan mi dire, di man anak man sila sa kuha, di sa mi maumuli ma kay magtrabaho sa mi para na mi padala sa imong mga Hmm. kadtong niaging simana gipadalaan ko niya og 1.5 mo tong ginapalit na kog bugas. Pag abot sa 1.5 sir nihilak ko kay naluoy ko sa mga anak sir, di man sa dapat magbuhi sa kuha kay bata pa sila sir. Ako unta mo buhi sa ilaha kay katungod na ko sir kay ginikanan man ko sir. Di na ako mabuhat sir kay akong tiil ko pag Nauna sir akong problema akong tiil. Pumayo na ko bitaw sa Ginoo sir. Maulian unta ko sir para akong mga anak di na magpalagyo sila. Napakasakit para sa isang inang katulad ni ate na malayo ang kanyang mga anak para maghanap buhay. Hindi dapat daw sila ang gumagawa nito, pero wala silang magawa dahil sa kanyang kalagayan. Nakulangan na siguro sila sa pagkaon sa mua. Hindi naman afford sila ha. Tapos pang bisti nila sir, di naman ako mapalit. Kaya nga mong adlaw dire 200 raman. Oo. Ay, naku. Mahirap talagang maging mahirap. Sobra. Kung wala kang kakayanan na makapagpagamot, tapos sabay-sabay pa. Mawa makamta ni ate yung yung kagalingan. I-bless ka ni God para gumaling ka at maibalik yung mga anak mo sa pag-aaral. Ha? Basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Fight lang palagi ate ha. Okay? Sir, kada Domingo nagasimba ko, mag-ano ko. Opo. Kung kalisod, ginadangop lang na ko sa Ginoo sir. Isa ka adlaw sir. Kay isa lang yun may makakaon. Kay wala may pang palit. Kay ang ginatrabahoan nila sir para karon pag gikaon para og gahapon gikaon man namo pang gabi eh. Pag karon mangita na pud kun asa mi makakuha. No, sir anak ko sa Ginoo. Kani naman siguro ang imong gihatag sa mua Ginoo. Maura pud ni among dawaton. Anak ang istorya sir. Akong tambal na padiha akong resita sir. Hindi lang bitaw ko kay kung saon na nako ni akong resita wa man gid ko pambayad ani. Ibitay lang nako sa folder kay di naman palit. Anak pa ko nga babae sir ma di nagid ko kay eskwela aning anak ko siya ha magpaayo sa ako lang kay gamay pamangka. Hindi lang maka-eskwela lagi ka mawang na akong ingon sa iya ha sir. Kahit unan mo ate, wala kang maayos na una. Wala sir, kana lang yun sir. Pinagkuhan lang na ako kay sakit naman akong liog. So, itong anak mo, asan to siya natulog? Tabi nyo. Dire sir kung isa na ko kaanak. Kami dire kay di man sila makakuan sa kuha sir kaya akong nasamad mahandlot man ko makuanan ni. Maano ba? Okay. Sige po ate ha. Pahit ka lang ha. Salamat kay sir kay nakatanaw pa mo sa among kalisod. Ang balay di na nako ni maayo. Opo, grabe. Inisip po mga kababayan yung bahay po nila pagtulog nila. Oh. Butas-butas na. Mabasa pa sila ng ulan. May sakit pa si ate. Sige. Sige po ate. Alis na kami ha. Salamat kayo sir. Thank you po. God bless you ha. Taga-asa dahil mo sir. Taga Davao po. Okay? Salamat kayo sir. Salamat. Pagaling ka ha. O sir. Okay? Sige po. Bye-bye. Bye sir. God bless you ha. Kapag alala, gagaling ka. Okay?
Dalangin ko at ipag-pray po natin na gumaling si ate para malampasan niya ang pagsubok na ito sa kanyang pamilya. Mahirap mawalay ang mga anak pero wala siyang magawa. So, kung pababayaan ng asawa. Buhay na ibinigay ng Diyos ay ating malalampasan anumang pagsubok basta wag lang tayong mawala ng pag-asa. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Paki-like and share po ng ating video. Malaking tulong na po ito sa amin. Salamat pong muli. Sige po mga kababayan, kami po ay aalis na. God bless you all. I love you po. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.